Na meron tayong dalawa na pag-uusapan. We have the 3-tier and the 2-tier architecture. Unahin natin yung 3-tier architecture. Pag sinabi nating 3-tier architecture, ibig sabihin, meron kang 3 levels of connectivity. Meron kang 3 interconnections. And itong interconnections na ito ay dinesign para magkaroon ka ng reliability. At saka syempre yung high bandwidth availability. Ano yung tinutukoy niya na 3? Yung 3-tier. Ano yung 3 na yon? 3 levels yun. Ano yung 3 levels na yon? You have the access layer, you have the distribution layer, at saka yung core layer. Isa-isahin natin yan. Okay? Unahin natin syempre yung pinakamababang layer. And that is the access layer. Sa access layer, gumagamit tayo ng mga switches. In this case, we have 2 switches. At yung mga switches na yan, nakakonect yan doon sa mga tinatawag natin na endpoints. Ano yung mga endpoints? Ito yung mga host devices. Sino-sino yung mga yon? Yung computers, laptops, tablets, cellphones, etc. Ang tawag natin kasi doon sa mga yon ay mga endpoints. At yung mga switches na nasa access layer, sila yung nag-aggregate doon sa mga endpoints na yon. Ano nga ibig ulit sabihin ng aggregate? Ibig sabihin, iniipon niya yung mga host devices. No? Kino-connect niya lahat sa isang switch. Okay? Yun yung tinatawag natin na aggregate. So, the access layer switches will aggregate the endpoints. The question is, kung meron tayo mga computers on one switch and computers on another switch, how they can communicate with each other? Maglalagay ba tayo ng interconnection between them? Oh no. Dahil pagka ginawa mo yun, magkakaroon ka na ng extended star, which is hindi masyadong magandang design yun. No? And since this is a 3-tier architecture, pagka gusto mong mag-interconnect yung mga endpoints mo sa magkabilang dulo, the interconnection will happen on the next layer. Okay? So ano yung susunod na layer natin? Ang tawag natin ay distribution layer. So halimbawa, meron ka mga computers on this side, wants to connect to computers on the other side. Ang mangyayari, ang communication nila pag ganito. Yan, pag ganyan. Siya ang bahalang mag-distribute ng communication between devices on both switches, access layer switches. Okay? E teka muna, sir. May connection tayo pag ganito. Teka muna, bakit meron pang ganitong connection? May napapansin ba kayo kung anong klaseng topology ito? Ang tawag natin dito ay mesh topology. Ano ang trabaho ng mesh topology? Kung natatandaan nyo pa, kanina lang yun. Ang mesh topology, ang trabaho niya mag-provide ng reliability. Correct? Ibig sabihin, what if naputol ito? Maputol itong connection na to. Ano mangyayari? Syempre, yung mga devices mo rito wants to communicate with the devices here. Since ito ay putol, pwede pa rin siyang dumaan in this path going to this switch sa access layer. So, yun yung napoprovide ng mesh topology. That is why meron tayong redundant connection. So ano ang trabaho ng mga switches under the distribution layer? Ang trabaho niya, i-aggregate naman lahat ng access layer switches. Okay, siya naman ang mag-iipon ng mga access layer switches para lahat ng communication between endpoints will pass through the distribution layer. So makikita niyo may hierarchy yan. Meron niyang pagkakasunod-sunod pataas at saka pababa. So that will be the distribution layer. Mayroon pang pangatlo. Yung pangatlo, ang tawag naman natin is the core layer. Eto naman, teka muna sir, parang ngayon ko lang nakita tong symbol na ito. Ano ba tong symbol na ito? Actually, this is still a switch. Pero, ito ay tinatawag na layer 3 switch. Naalala nyo pa kung anong ibig sabihin ng layer 3 switch? Ito yung mga switches na hindi lang siya switch but also meron siyang routing capability. Okay? And again, kung gusto magkaroon ng communication between distribution layers, it can do so right here or pwede rin through the core. Bakit sir kailangan pa na dadaan ng core? Kasi maaari na yung ibang mga distribution layer, access layer of a different switch block nakakonect doon sa core layer natin. So maaari doon sila gusto makipag-communicate. So it must go through the core if they want to go to a different switch block. Yung tinutukoy kasi natin na switch block, ito yan. Ito yung tinutukoy natin na switch block.
Yan. So, this is a switch block. SB, switch block. Ngayon, halimbawa, yung switch block ay isang department, meron pang isang department. So, that department will have its own switch block. May switch block din siya. Meron din siyang distribution layer. Meron din siyang access layer na sarili. So, nandito yung mga endpoints natin. Correct? Okay, tapos naka-interconnect sila. So, ito ay distribution layer. Ito naman ay access layer. Okay, ngayon, ang mangyayari, itong switch block na ito, paano siya makaka-connect sa core? It will connect to the core like this. Naka-connect na siya sa core. Tapos meron ding redundancy yan. Pag ganito naman, yan, may redundancy. Ano ang purpose ng redundancy? Para kapag ka naputol yung isang link, meron pa tayong isang link na pwedeng dadaanan. So, yung distribution layer or the whole switch block, for example, wants to communicate with another switch block of a different department. So, saan pupunta yung communication natin? It must go to the core layer. Tapos siya yung maghahatid doon naman sa kabilang switch block. Now, ano ang kagandahan ng 3-tier? Kasi mamaya may 2-tier tayo no? Anong kagandahan nito? Ang kagandahan nito, this is very scalable. Ano ibig sabihin ng scalable? Ibig sabihin, pwede mong paramihin. And ang gagawin mo lang ay maglalagay ka lang ng another switch block and connect to the core and it will scale up. Dadami yung pwede mong i-interconnect doon sa ating 3-tier architecture. So that is the core layer. Tandaan po natin yung tatlo ha. Core layer, distribution layer, at saka yung access layer. That is for the 3-tier architecture. Okay, now puntahan natin yung isa pa. Ang tawag naman natin is a 2-tier architecture or sometimes this is called the collapsed core. Ang 2-tier architecture or collapsed core, ganito ang itsura. Meron ka ring access layer. Meron kang access layer switches which doon sa mga each of the switches nakakonect yung mga endpoints natin. Pero sa taas niya, since that is only a 2-tier architecture, distribution layer na lang ang meron ka. Or sometimes they call this the core itself. No? Pwede mong sabihin na ito ay core, pwede rin na ito ay distribution layer. So dalawa lang. Bakit sir dalawa lang? Maaari yung company, maliit lang naman, hindi naman siya ganon kalaki, so mas makakatipid ka rito. Yan nga lang, pagdating sa scalability, medyo mahihirapan ka. Kasi ito ay isang buong switch block na tama? Pagka marami ka pang switch blocks, mas maraming cabling ang gagawin mo para ma-interconnect mo lahat ng mga switch blocks. Hindi katulad pagka 3-tier, yung mga switch blocks mo nakakonect lang doon sa core. Samantalang sa 2-tier, all of them will have mesh topology, so medyo messy pagka nag-i-scale up ka na ng network mo using the 2-tier. But basically, if you have a relatively smaller network, pwede ka nang gumamit ng collapsed core or 2-tier. Pero kapag yan ay enterprise or corporate network na talagang malaki, maraming mga departments, no, maraming floors, etc., gumagamit na tayo ngayon ng 3-tier. So yan yung tinatawag natin na network topology architecture.